Mga kapatid, sa dami po ng mga electric vehicles na naka-display dito po sa MIAS, Manila International Auto Show, marami pa rin ang mayroong tinatawag na range anxiety. So kung bumili ka man ng mga electric vehicles dyan, tapos yung pupuntahan mong lugar ay wala namang mga charging station, which is yan ang problema, yung mga infrastructures po na yan, na hindi na sustain. Kahit na maraming mga electric vehicles, ay hindi pa rin mababastante yung pangangailangan nila sa charging station. So ngayon, kailangan mayroong kang portable EV charger. EV charging. EV charger, okay. So, balikan ko lang muna yung range anxiety. Ako meron akong ginagamit na electric vehicle, pero ang range noon ay 330 kilometers lang. Okay. Okay. So, maliit na EV lang siya. Hindi ko kayang pumunta sa Baguio City nang hindi ako magcha-charge Yes. doon sa kalagitnaan ng biyahe ko. Dahil yung susunod na akyatin ko, kailangan dapat ay puno yung aking battery pag akyat ko sa Canon. So, saan ka ngayon magcha-charge ng yung battery kung kulang ng mga charging station? Charging station. May alam ka bang charging station within the NLEX? Space po sa kanila, meron naman po. But of course, kulang pa rin. Kulang pa rin. Opo, kulang pa rin. At saka mayroong mga EVs na hindi pwedeng kabitan ng level 2. Yung Level 1 lang. Type 2. Oo. Type 2. Para ma-solve natin at ma-solve ko yung problema ko na hindi ako makakarating sa Baguio City, kailangan kong bumili ng charger na level 2 para 2 oras lang puno na yung battery ko. You can charge yung approximate para maintindihan ang karamihan na for a 1 hour charging, you can run approximately 40 kilometers. 40 kilometers sa 1 hour charging. Opo, sa 1 hour Oo. charging. So, ganun mga kapatid. 1 hour charging, 40 kilometers. So, kung gagawin mo 2 oras, 80 kilometers. 80 kilometers. Kaya nga yung sinasabi ko naman, hindi ko naman uubusin yung charge ko yung percentage ng charge ko. Pagdating ng 50%, magcha-charge ulit ako. So, kailangan ko ngayon habang nagpapahinga. Kaya lang, syempre, dapat pupunta ka doon sa pwede ka magsaksak sa kuryente. Yes. So, inisa-isa ko lang yon kasi si level 2 EV charger, hindi to basta yata pwede mong ilagay sa outlet. Pwede po. Pwede ano to? po ito? This is a tawag dito, single phase plug. Mhm. So meaning pwede nyo po isaksak sa kasi normally ang mga chargers po, especially mga fast chargers, three-phase. Three-phase, po yun. oo. So ito po single, kaya po siya portable. Sa Okay. outlet, pwede na po siya. Okay. So, single phase lang siya. So, yung 2 hours na charging mo, at least meron kang At least 80 meron kang kilometers 80 kilometers na mai-charge mo. So, yun yung kagandahan pala nito. Opo. Kasi yung iba talagang lalagyan mo ng Kailangan mo na direct doon may power sa requirement talaga. Unlike this portable, any place, nabasa ng saksakan, magagamit mo na to. Magagamit mo siya. So, ilang amperes to, sir? Well, ang amperes ko, While nagcha-charge siya, 32 amperes. 32 amperes. Kaya pala talagang mabilis. Kasi yung mga level 1 charger, kadalasan yun ay nasa 10 amperes to 17 amperes lang talaga. At yun yung nagcha-charge ka ng mahabang oras. Minsan, overnight talaga, Yeah. para mapuno mo ng 100%, yung battery ko ay 27 kilowatts hour. Opo. Yung battery ng EV ko. So yun talaga overnight, 10 hours ako nagcha-charge para ma-fully charge ko yun. So yung 27 kilowatt hour na battery, gaano kaya kabilis i-charge nito? Yun po, wala po ako kasi depends talaga sa kaya ka po binanggit kanina. That it can charge na makakatakbo ang isang vehicle for approximately 30-40 kilometers within 1 hour period. So I don't have a data yet. Okay, oo. Sa exact charging time, it depends sa kasi. So ngayon, solve na pala yung problema ko. Kasi ito palang charger na to, na kayang mag-charge sa loob ng 2 oras ng 80 kilometers na range. Paano kung gawin kong 3 oras? O di 120. 120. So, pasok na pala to. So, kung pupunta ngayon ako ng Baguio City, Well, habang nagpapahinga ka sa Baguio, mag-charge ka para makabalik charge ka. Kaya lang kasi, halimbawa, sa NLEX, naubusan na ako. Meron akong pupuntahan doon. Yeah. Halimbawa, sa gasoline station, baka hindi pumayag na magsaksak ako doon sa kuryente nila. So, ano ba yung magandang gawin ko doon? Well, dapat doon sa case na yun, sir, dapat alam mo rin yung mga, since ikaw ay EV user, dapat alam mo yung kung saan ang pins, locations na merong EV charging stations. Anyway, available naman yan. Actually, available naman yan. So you Oo, can check oo.
naman, sir. Ngayon, doon nga sa problema natin na kung hindi ako makapag-charge doon sa mga available na EV charger, meron akong dalang ganitong charger din. Anong generator set ang pwede kong gamitin para mapagana ko tong single phase mo na charger? Low rated charger, sir. Even the small generator will do, sir. Kakayanin yun. Kakayanin po yun. Oo. Kasi low rated ano lang naman. So, Supportable. yun yung gusto kong sabihin dahil maraming mga nagtatanong Yeah, you can use sa mga generator. vlogs ko, pwede bang gumamit ng generator? Yes, low rated Oo. output generator. Low rated? Yes, pwede Oo. naman. Na minsan yung mga generator na yun, mga 2 hours din na ginagamit mo, yung full tank niya, magagamit mo. So yun, makakatulong ba Ano yun? na po yun? So parang ang mangyayari, sir, magiging hybrid yung EV ko. Yes. Tama ba ako? Tama, sir. Diba? Magiging hybrid talaga. Magiging hybrid yung EV ko. Yes, parang ganun na. Kasi yan si Nissan Kicks eh. Di ba si Hindi Nissan? kaya- Di ba? Yung kanyang internal combustion engine, ang trabaho lang nun, mag-generate ng electricity para kargahan yung battery. Pag ganun nang ginawa, parang hybrid na yung EV ko. Yes, tama naman kayo. Mga kapatid, In case of emergency. simpleng usapan lang yun. Oo. So, mawawala yung anxiety mo na makarating ka sa malalayong lugar. Kung talagang gusto mo, magdala ka ng, sabi mo nga, low-rated na generator. Yes, yes, sir. Tapos gamit mo yung ganitong portable charger na within 2 hours, meron kang 80 kilometers na magagamit. So, solve na problema mo. Magkano naman to? Yes. Yun ang tanong. Sir Alcalde, magkano to? 24,000. 24,000. May bawas pa yon? Baka meron pa. Mura na yan, mga kapatid. Mura na yan, yung 24,000. Kaya kung magpaplano kayo na bumili ng mga electric vehicles, no, tulad mamaya, papasyalan ko yung mga EVs doon, kailangan alam nyo kung paano gamitin ang inyong EV. Pagka may EV ka, lahat ng bagay pinaplano. Hindi pwede dyan yung biyahe ka lang ng biyahe, wala na palang charge yung battery mo, tapos yung mapupuntahan mong charging station, defective din yung kanilang charger, so magkakaproblema ka. Kaya the best, Sa single case. oo, meron kang single phase na ganito. Meron naman talaga nakasama na charger eh. Parang sa akin, meron siyang kasama. Kaya lang, mag-charge ka ng 2 hours, 2% lang. Ang 3% lang. Baka 3 kilowatt, something like that. Oo, mabababa na lang din talaga siya yung mga nag-overnight na charging. Kaya ako, advice ko sa inyo, kaya ako pumunta dito sa Manila International Auto Show, naganap talaga ako ng charger na makakatulong sa inyo. Parang level 2 charger na to. Yun nga lang, ito ay naka-single phase, hindi ito yung 3 phase. So, pwede mong gamitin, isaksak mo lang sa kuryente sa bahay nyo. So, yun yung pinaka-the best yun. At, magkano ang presyo? 24,000. May bawas pa daw. Yun yung maiksing explanation natin dito. Alisin nyo na yung anxiety nyo sa pagbili ng electric vehicle o yung pagbabiyahe nyo. Ito na po talaga ang future ng transportation. Go electric po tayo. Huwag kayong maniwala doon sa nagsasabing walang kwenta ang mga electric vehicle. Sa totoo lang, ako 30 pesos a day compare doon sa 500 a day doon sa kotse ko. So napakalaking katipiran nun. Kung sakali mang masira, sir, yung battery, Na. after 5 years, Well, Diba? we have other devices na mag-fit po para these are the solutions para doon. ayun, oo. Andito po lahat yun. So normally kami po nagsusupply sa mga dealers. Ang akala nila this one is generator but not po. So this one is used by the technicians, lalong-lalo na when it comes to battery servicing. Kasi for example, kayo magpapalit ng full battery module that needs to equalize muna yung ating battery to fit yung requirement ng vehicle. Ito po yung ginagamit ko. So let's say for example, the battery voltage is 500, you can lower it down to 300 using this. Okay. So siya yung magiging discharge tool mo, mag-stabilize. So hindi mo kasi pwedeng tanggalin kagad yun eh. Kaya nga lang, yun nga po, this requires special skills. Kasi ang i-handle po natin ay high voltage. So at the same time, yung nga po, kasi hindi basta-basta mag-service ng isang battery pack without required skills. Okay. Talaga. Oo. Yung plano po namin ni Moretti Philippines na si Autorans ang magko-convert ng mga internal combustion engine to electric vehicle, kailangan namin ito. Okay, yes, Oo. lalong-lalo na. Saka yun, konti pa lang demand because bago pa eh. Bago Pero pa. after 5 years, yan na po. Kakailanganin na talaga yung mga... Oo. dahil unang-una,
Hindi po nila may kakabit basa-basa, hindi naman po plug and play yung battery. Direct, oo. Yan, ito po So yun. ito yung mag-i-initialize sa kanya. Yes, sir. So kung sakaling masira lang yung Masira dalawang yung battery battery pack, dalawang cells doon, i-repair Ito po, mo. kaya niya mag-charge the whole module. The whole module. Yes. Oo. Buo talaga. So yun po yung trabaho nito. Magkano na naman to? Ito po, introductory 370. Ha? 370. 300, kahalaga ng isang battery na 27 kilowatts hour. Opo. No, yung halaga nito. This device po normally ginagamit din po sa servicing, especially once na nag-replace ka ng battery, you have to make sure na tightly sealed ang battery because normally dito sa Pilipinas baha. So hindi pwedeng pasukin ng water because normally ang battery is located sa ilalim ng unit. So ngayon, ito po ang trabaho nito, so pinipressurize niya yung entire casing ng battery so that to make sure na talagang tightly sealed yun. Mhm. So anong trabaho talaga So nito? ito po, leak tester siya. Leak tester. Yes. Oh, nung Name mismong as in battery. leak tester. Oo. So ino-operate po to with the compressor. Okay. Oh. Ito namang isa. Okay. So kanina binanggit ko, module. Okay. So this one naman, in terms of, for example, siyempre, kung halimbawa magpapalit ka, it's just single cell. Ito po yung equalize ng lahat ng battery voltage. Or normally, once na ginagamit to in general servicing or maintenance ng isang battery, once na makita na merong very low voltage yung ibang cells, this is the perfect device para i-balance lahat ng battery. Kasi normally kasi hindi naman lahat yan during the period na totally lahat na charge na equally. So kung sino yung naiiwan laging low rated, yun ang mabilis masira. So tina-charge din niya independent yung Independent mga na po cells. bawat cell. Okay. For example, each cell, di ba ho, pag ang battery consists of several cells, which is 3 volts, ganyan rated, para mabuo yung 260 or 300 Okay, volts. oo. So ang ano naman po natin, ito po ay each cell, individual cell. Individuals. Parang Yes. nagpalit ako ng battery nung Altis na hybrid, no? Ganyan kalaki yung Yeah. battery noon. Lalo Each sa cell. bahay yun eh. Oh, So bawat cells noon, bawat Bawat battery cells. packs noon, pwede mong ma-charge. Pwede mong ma-charge. Okay, oh. Kaya po ito ay modularized. At dahil din doon, makikita mo kung merong cells doon, ay hindi Yes, talaga na nag-charge. damage. Yes, that's correct. Kung na ayaw na tumanggap ng charge. Ayaw na tumanggap Apo. ng charge. Nakakabili naman ng ano, no, per cell, no? Meron din ba Meron- kayong battery? Sa Lahat kayo po na lang wala pa yata, po. sa inyo na. Ito naman, ano naman to? Ito po together with this one. Okay, Opo, oh, ito so po yung ano, kanyang kasama yan. Ito po yung connect sa mga cells. Okay. It's a wireless device. So yan mga kapatid, halos kompleto na pala dito kay Lods. Sana meron pa tayong isang araw na i-present natin Yes, yan. sir. Opo. Pasyalan nyo ako doon sa shop. Yes, No, yes. para sige po. kasi medyo maingay dito para yung mga nakabili ng mga electric vehicle, hindi sila matakot. Opo. Kasi ang akala nila walang support, walang gagawa na mga shops na nasa labas. So, yung mga bumili naman ng ibang mga electric vehicles, nandito po kami. Kaya may mga ganitong mga equipments para pag-repair ng mga electric vehicles po na yan na hindi talaga exclusive doon sa mga kasa. Yes. So darating po yung panahon na yun dahil meron naman po talagang mga, ito tulad nito, mga equipments ito para maayos natin ang inyong mga electric vehicle. Mga kapatid, abangan nyo po sa darating na mga vlogs na gagawin ko, isisingit ko po doon na madala po namin itong si Moretti Conserva at si Moretti Edera diyan po sa malamig na bayan ng Baguio City. Pupunta po kami diyan dala-dala itong dalawang electric vehicles po na ito na sinasabi nila na pang city lang at hindi mo kayang dalin sa mga probinsya na malalayo. Na tulad po ng Baguio City, akyat baba pa, na talagang uubos ka ng karga ng baterya. Si Moretti Conserva po na mayroong 330 km range sa one full charge ng kanyang battery, hindi mo masasabing kakayanin niya yung 245 kilometers na papunta sa Baguio. Kasi yung ilang portion ng karga ng baterya niyan ay magagamit pa doon sa aircon, magagamit mo sa ilaw, no? Marami pang paggagamitan. Kaya malamang yung 330 km range ni Moretti Conserva ay hindi talaga yan sasakto na makarating ka sa Baguio City. Dahil dapat pag-akyat mo dyan sa Cannon Road or doon sa Marcos Highway, dapat hanggat maaari ay 80% ang charge ng battery po ng electric vehicle na gagamitin namin. Yan nga si Moretti at saka si Edera. So ito po ay magsisilbing adventure po para kay Autorans at ang plano nga rin ni Sir Neil Brillante ng Moretti Philippines ay sasama daw sila
Baka marami pa yung sumamang mga electric vehicle ng Moretti na susubukan natin na makarating sa malayong lugar ng Baguio City. Pero siyempre, kailangang magkarga tayo, no, sa kalagitnaan ng ating biyahe or doon na sa 25% na lang na natitira sa ating biyahe, diyan sa TPLEX. So, kailangan mapuno natin ulit yung baterya natin bago tayo umakyat sa Baguio City. Paano kung wala tayong mapagpakargahan diyan na Type 2 charging station? Yung Type 2 kasi, within 1 hour, 40 kilometers ang pwede madagdag sa'yo sa range mo. So kung gagawin mo 2 oras, kumain muna kami diyan sa gasoline station na pagpapakargahan namin. So meron kang 80 kilometers na dagdag na karga diyan sa kay Moretti. Paano kung wala? Yun ang malaking problema. Kaya ako naman ay humingi ng tulong kay Mr. Tan na pahiramin kami ng generator na magagamit namin, madadala namin para pwede kaming magkarga sa generator ng aming mga electric vehicle gamit ang Type 2 charger na ipoprovide po ni Moretti. Mga kapatid, maraming salamat sa inyo sa patuloy na pagtangkilik niyo po sa aking channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, pakisubscribe naman po, pakilikes, pakishare po at pakipindot po ang notification bell. Kapag nagawa namin itong vlog na to, marami na po ang mawawalan ng anxiety, range anxiety sa paggamit po ng mga electric vehicle. Magandang gabi po sa inyong lahat.